Isang bata sa kantina na laging nanghihiram ng ulam ang hindi nila alam. Sa pangalan niya pala ipinundar at ipinangalan ang programang magbabago sa buong eskwela at sa paraan ng pagtingin nila sa mga batang nagugutom. Tanghaling tapat sa lumang kantina ng San Isidro Elementary School. Maingay ang pila, kalabog ng tray, tawanan, sigawan, amoy ng pritong manok at sabaw na may patis. Sa dulo ng pila, halos nakakaubli sa mga mas matatangkad na kaklase, nandoon si Marco. 9 na taong gulang, nakaasul na lumang t-shirt at kupas na shorts. Mahigpit niyang hawak ang isang madulas at makinis na bato, kulay itim, na parang luma ng paperweight. Palinga-linga siya, parang may hinahanap na lakas ng loob sa kisame ng kantina. "Next!" sigaw ni Aling Berta, ang mataray pero masipag na tindera sa kantina. Naka-orange na apron, pawis na pawis sa dami ng batang inaasikaso. Ilang taon na siyang asa kantina, kabisado na ang mukha ng bawat estudyante, lalo na ang mga mahilig mangutang at magpalibre. Umusod ng kaunti si Marco hanggang nasa harap na siya. Nakasalubong agad niya ang matalim na tingin ni Aling Berta. "Oh, Marco na naman!" wika nito, sabay buntong hininga. "Wala na namang baon?" Napayuko si Marco. "Wala po, Nay Berta," mahinang sagot niya. Hindi niya ito tunay na nanay pero sanay na siyang tawagin itong ganon, gaya ng karamihan. "Gusto ko lang po sana manghiram ulit ng ulam, kapirasong manok lang po at konting sabaw. Babalik ko po pag may pera na kami." "Nangako naman po si Mama," napairap si Aling Berta pero halatang may konting awa sa mga mata. "Marco, nakatatlong babalik ka na sa akin ha? May listahan ako oh." Inabot niya ang maliit na kwaderno sa gilid ng tray. Nandoon nga ang pangalan ni Marco, paulit-ulit, may petsa. "Kung puro pirma na lang ang ibabayad mo, paano naman ako kikita? Pambayad ko rin to sa supplier." Sa likuran, may mga kaklase ng sumisingit sa silipan. May hawak na cellphone ng isa, si Renzo, sabik na sabik. "Ayun na, utang boy na naman," bulong nito sa katabi. Isang viral video ulit to, hindi alam ni Marco kung saan niya ilalagay ang tingin. Sa bituka niya may kumakalam na parang tambol. Kaninang umaga pa siyang hindi nag-aalmusal. Si Mama kasi, umalis ng maaga para magbenta ng gulay sa palengke. Ang isa pa niyang kapatid, uminom lang ng tubig at natulog ulit. Nasanay na silang ganung kabagkulang ang kita. "Wala po talaga kaming pera ngayon," halos pabulong na sabi ni Marco. "Pero hindi po ako hihingi ng libre. Ito po muna, bayad ko." Dahan-dahan niyang iniabot ang hawak na bato. Napakunot ang noo ni Aling Berta. "Ano to?" tanong niya, napalakas ang boses. Isang makinis na itim na bato iyon. Bilog, halos kasya sa palad. May nakaukit na maliit na letra sa gilid na hindi ganun kagaang basahin. Hawak yun ni Marco na parang kayamanan. "Bato?" halos pasigaw na sabi ni Renzo sa likod, sabay tawa. "Nagbabayad ka ng bato, bro? Ano to, Minecraft?" Tumawa ang ilan, may napasinghab, may napailing. Sa gitna yang ingay, lalo lang nadurog si Marco. "Akin lang po talaga yan," paliwanag niya. "Bigay po ni Papa noong nabubuhay pa siya. Sabi niya, kapag wala na siya, ito daw po yung paalala na hindi dapat kami bumitaw. Wala po akong ibang maibigay ngayon. Isasangla ko muna po sa inyo. Pag nagkapera na po kami ni Mama, bibilhin ko ulit. Basta po mapakain niyo lang ako ngayon." Natigilan si Aling Berta. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pagmamakaawa. Pero ramdam din niya ang pagod, ang sariling pangangailangang kumita. Ang takot na pagalitan ng principal kapag kulang na naman ang kita sa kantina. Naramdaman niyang nanunod ang mga bata sa paligid, nakaabang kung papayagan ba niya o hindi. "Marco, hindi pawn shop tong kantina," marinim niyang sabi, kahit medyo nanginginig ang puso niya. "May patakaran kami sa accounting, naiintindihan mo ba yon? Umalis ka na sa pila. Bigyan natin ng pagkakataon yung may pambayad." "Pero, Nay," hakbang paunang muli si Marco, pero itinaas ni Aling Berta ang kamay niya, tanda ng pagtutulak. "Wala nang pero-pero," matigas na boses nito. "Kung gusto mo ng libre, doon ka sa feeding program kapag may schedule. Hindi ako charity dito araw-araw." Sa likod, narinig niya ang mahinang, "Grabe siya, ang sama," mula sa ilang kaklase. Pero mas malakas ang bulungan tungkol sa kanya. Ang kapal, wala nang hiya. Bakit hindi na lang magbaon ng asin? Sa kanya yata nauubos yung ulam ni Nay Berta. Napayupo si Marco, mariing hinigpitan ang pagkakahawak sa bato. Hindi na niya alam kung mas gutom ba ang tiyan niya o mas sugatan ang puso. Dahan-dahan siyang umatras at lumayo sa pila. Hindi niya napansin na patuloy pa ring nakarecord ang ilang cellphone. Kuha ang bawat titig,
bawat pag-iling. Sa sandaling iyon, dumating si Sir Antonio, ang bagong prinsipal. Nakapolo at may hawak na folder. Kasama niya ang isang babaeng formal ang suot, naka-ID mula sa division office, at isang lalaking may hawak na brown envelope, parang abogado. "Good noon, Berta," bati ni Sir Antonio. Pero agad, napansin ang tensyon sa paligid. Anong nangyayari rito? Bakit parang may concert sa harap ng counter? Nagunahan sa pagsasalita ang ilan, pero nauna si Renzo. "Sir, nanghihiram na naman po ng ulam si Marco. Wala raw pera, bato lang ang pambayad." May halong tawa sa dulo ng pangungusap. Tumayo ng tuwid si Sir Antonio. Tinitigan si Marco na nakatungo. "Totoo ba yon, Hiho?" Mahinain niyang tanong. Tahimik si Marco sandali bago sumagot. "Opo sir, pero hindi ko naman po balak manloko. Wala lang po talaga akong pera. Gutom na po ako. Isasangla ko lang po yung bato. Babalik ko po yung bayad pag kaya na naman ng mama." Umigting ang panga ni Sir Antonio. Palingali nga siya sa mga bata, lalo na sa mga may hawak na cellphone. "Sino yan nagre-record? Pakibaba muna yan. Hindi lahat ng moment ng kahihiyan dapat ginagawang content." Isa-isang ibinaba ng mga bata ang kanilang cellphone. Medyo nahihiya. "Pasensya na po sir," bulong ni Renzo. Lumapit ang babaeng kasama ni Sir Antonio, si Ma'am Ruth mula sa division office. "Sir, siya ba yung batang tinukoy sa report?" Bulong nito. Tinuturo si Marco. "Yung Villanueva." Napatingin si principal kay Marco. "Anak, anong buong pangalan mo?" Humigop ng hangin si Marco. Hindi siya sanay banggitin ang buong pangalan, pero wala siyang magawa. "Marco Dalisay Villanueva po." Parang biglang nagbago ang timpla ng paligid. Nagkatitigan sina Sir Antonio, Ma'am Ruth at ang lalaking may hawak na envelope. "Siya nga," sabi nung lalaking nagpakilalang si Attorney Laksamana. "Siya ang nasa dokumento." Naguluhan ang Aling Berta. "Anong dokumento? Bakit parang mas kilala niyo pa si Marco kaysa sa amin?" Huminga ng malalim si Sir Antonio bago sumalita. "Berta, mga bata, pakinggan ninyo to. Matagal na palang may nakahandang feeding program para sa school na to. May pondo, may pangalan, pero ngayong araw lang natin formal na ilulunsad. At yung programang iyon, timingan siya ay Marco. Sa kanya ipinangalan." Nagulat si Marco. "Ha? Sir, sa akin po?" Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button, at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tumango ang abogado. Binuksan niya ang brown envelope at inilabas ang ilang papel at larawan. Sa isang larawan, nakangiti si Marco noong mas bata pa siya. Nasa tabi ng isang lalaking naka-tricycle driver uniform, ang kanyang yumaong ama na si Mang Rodel. Bago mamatay ang tatay mo sa aksidente, nanalo siya sa paluwagan at nakatanggap ng gantimpala mula sa munisipyo dahil iniligtas niya ang buhay ng isang bata sa gitna ng baha. Paliwanag ni Attorney Laksanana. Ayaw daw niyang yumaman ng mag-isa, kaya ang hiling niya sa mayor at sa amin, ilagag sa trust fund ang pera at gamitin para sa mga batang nagugutong sa eskwela. Ang kondisyon niya, simple lang. Sisimulan ang Marco Villanueva Feeding Program pagdating ng panahong sapat na ang pondo. At kahit siya ang anak ng nag-donate, hindi pwedeng bigyan ng espesyal na pagtrato si Marco. Ayaw daw niyang lumaking mayabang ang anak niya. Nanlaki ang mata ni Marco. Parang narinig niyang muli ang boses ni Papa, yung gabing huli silang nagkita bago ang aksidente. "Anak, kahit wala ako balang araw, may inilaan na akong paraan para hindi ka magutom. Pero tandaan mo, hindi sukatan ng pagkatao mo ang laman ng bulsa mo." Nag-uunahan ng luha at hininga ni Marco. "Ibig sabihin po," napaputol ang boses niya, "si Papa ang nagpa-feeding program sa school namin?" "Oo," sagot ni Sir Antonio. Nakangiti na ngayon pero may bakas ng lungkot sa mga mata.
At hindi lang basta feeding program. Simula ngayong araw, araw-araw may libreng masustansyang pagkain para sa mga estudyanteng nangangailangan. Hindi na kailangan manghiram ng ulam, hindi na kailangan magbayad ng bato. Lumapit siya kay Marco, marahang hinawakan sa balikat ang bata. At ikaw Marco, hindi mo kailangan mahiya. Hindi mo rin kailangang ibenta o isanla ang alaala ng tatay mo. Napayuko si Marco, pinisilang batong hawak. Akala ko po wala nang naiwan si Papa sa amin. Akala ko iniwan niya kaming walang-wala. Sasagot pa lang sana si Sir Antonio nang biglang lumihis ang tingin ng lahat kay Aling Berta. Namumutla ito, nakaawang ang bibig. Nakatingin kay Marco na parang noon lang niya tunay na nakita ang bata. Dahan-dahan niyang inalis ang apron at lumapit kay Marco sa kabilang side ng counter. Marco, nanginginig ang boses niya. Pasensya ka na. Hindi ko alam na sa'yo pala ipinangalan niyang programang pinaghihintay namin dito sa school. Pero kahit pa walang pangalan o pondo, mali pa rin yung ginawa ko. Noong nakita kitang nag-aabot ng bato, ang una kong naisip, istorbo ka. Hindi yung gutom mo. Nauna yung takot ko sa bawas sa benta kaysa sa pagiging tao ko. Umiling si Marco, pinupunasan ng luha. Naiintindihan ko po, Nanay Berta. Alam ko namang kailangan nyo ring kumita. Pero hindi mo dapat naiintindihan. Tugon nito, mas mahigpit na. Kaming matatanda ang dapat umunawa sa'yo. Kami ang nagkulang. Naiinggit ako sa tatay mo. Kahit mahirap, naisip pa rin niya ang ibang batang nagugutom. Ako, araw-araw nasa kantina, pero nagbulag-bulagan sa mga batang katulad mo. Huminga siya ng malalim. Simula ngayon, hinding-hindi na kita papahiya. At kahit sinong bata nahihingi ng pagkain dahil gutom, may pondo na tayo. Pero higit doon, gusto kong bumawi. Tumingin si Marco sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang ibang mukha ng tinderang sanay sumigaw. Mukha ng isang taong marunong umamin, marunong magsisi. Salamat po, mahina niyang sagot. Gusto ko lang naman po kumain ng hindi kinakailangang manghiram. Sa likod, tahimik ang mga kaklase. Wala nang nagbibiro, wala nang nakaangat na cellphone. Si Renzo mismo ang unang lumapit. Marco, sorry kanina ha? Sabi nito, nakayuko. Ako yung unang natawa, ako rin yung unang nag-video. Hindi ko na ipopost nun, wala nang makakakita nun. Kung gusto mo, buburahin ko sa harap mo. Tumanggo si Marco. Salamat, wika niya. Sana sa susunod, kapag may nakitang batang nahihirapan, hindi nyo na i-record. Tulungan nyo na lang. Isang linggo ang lumipas, nabinyagan ang bagong programa. May malaking tarpaulin sa harap ng kantina, Marco Villanueva Feeding Program. Walang batang magugutom sa San Isidro Elementary. Sa ilalim, nakasulat, handog ni Mang Ruder Villanueva, tricycle driver, ama. Sa mismong araw ng pagbubukas, si Marco ang unang inabutan ng tray, kanin, gulay, pritong manok at prutas. Si Aling Berta mismo ang nagsandok. May ngiting, may halong luha. Libre yan ha, paalala nito. Hindi dahil sa programa, kundi dahil tao ka, bata ka, may karapatan kang kumain. Lumipas ang mga taon, lumaki si Marco at natutong magluto. Tuwing bakasyon, bumabalik siya sa lumang kantina bilang volunteer, tumutulong maghiwa ng gulay at maghugas ng plato. Tuwing may batang nahuhuling walang baon, siya mismo ang unang maglalagay ng extra ulam sa plato ng bata, nakangiti, parang sinasabing, alam ko yung gutom na yan, dumaan na ako dyan. Ang kwento ni Marco ay paalala sa atin na ang batang nanghihiram ng ulam sa kantina ay hindi dapat tinitingnang sagabal o kahihiyan. Minsan, sila pa ang nagdadala ng pinakamalaking regalo sa komunidad. Hindi lamang sa anyo ng pera o pondo, kundi sa anyo ng alaala ng mga magulang na marunong mamahal kahit sa gitna ng kahirapan. At hindi natin kailangang hintayin na malaman na sa kanila pala ipinangalan ng programa
bago natin sila igalang. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, kung may naalala kang batang palaging nag-aabot ng baong kulang o walang baon sa eskwela, huwag mong itong itago. I-like mo ang video, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at ipaalala sa kanila na mas mahalaga ang kabusugan ng isang bata kaysa sa kahit anong kita o view sa social media. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isaalang-alang mong sumama sa amin dito sa channel para sa mas marami pang kwentong magpapaalala ng tunay na halaga ng pag-asa, malasakit at pagkakaisa. Maraming salamat sa pakikinig at sana sa susunod na makita mo ang batang gutom sa kantina, piliin mong maging bahagi ng solusyon, hindi ng kahihiyan niya. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!